Eh, so, kamusta po kayo? Mabuti? Ah, salamat po sa magandang awit po ng choir, Cavite Church Choir. Habang nakikinig po tayo ng magandang awit po ng mga kapatiran, nabubuksan po yung ating puso bago makinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi lamang po para sa inyo, pati para din sa mga speakers ay malaking tulong po yung mga choir bago magsimula po tayo ng salita ng Diyos. Okay po, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Nung lumakat po kami sa kadiliman ng salibutan at kasalanan, tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na sakripisyo po ng Panginoong Hesukristo. Mula nung naligtas po kami hanggang sa araw na ito, hindi niyo po kami pinababayaan. Kami po ay lumalakad ayon po sa inyong gabay at tulong ng Banal na Espiritu. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita at magkaroon po ng banal na fellowship sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami sa oras na ito at bigyan niyo po kami ng kalakasan at kaaliwan sa nanggagaling sa inyong banal na salita. Mula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras ay lamang po kami nagtitiwala at umaasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia. Isaiah chapter 40. Okay po ba? Ito? Hello? Isaiah chapter 40 verse 1. Magmula verse 1 hanggang verse 5. Isaiah chapter 40, magmula verse 1 hanggang verse 5. Pwede po ba natin basahin ng salitan? Ako po muna and kayo po ay one verse by one verse. Verse 1 po, inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Ang tinik ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Verse 5, basahin po natin sabay-sabay. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahaya at sama-samang makikita ng lahat ng laman, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So, ngayon po ay dito po sa Isaiah chapter 40, pag-isipan po natin kung ano po ang kalooban ng Diyos, yung kaligtasan, yung pamumuhay ng Kristiyano,
kung ano po ang mangyari sa pagdating po ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba kung ilang chapter po Isaiah? Ilang chapters po Isaiah? 66 chapter. 66 chapter. Yung Biblia, ilang books po sa buong Biblia? 66 books. And Lumang Tipan, 39. And Bagong Tipan, 27. Bakit po dalawang bahagi sa Bible? Bakit isa lang? Bakit hindi po isang tipan lang? May Lumang Tipan, may Bagong Tipan. Ano po ang pinaka yung difference? Ano po yung pinaka difference sa pagitan ng itong dalawang tipan? Kasi Lumang Tipan po ay ah, yung patungkol po sa yung kautusan ni Moises na ibinigay ng Diyos sa Israel. Kaya sa madaling salita po, yung Lumang Tipan, kung sumunod ka, kung tuparin mo ang kautusan ng Diyos, maliligtas ka. Kung sumunod ka sa kautusan, 10 utos, maliligtas ka. Yun po yung Lumang Tipan. Ang problema po, sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, pwede ba tayo makapunta sa langit? Hindi pwede. Hindi pwede tayo makakapunta sa langit sa pamamagitan ng gawa ng kautusan. Kaya kailangan po natin ibang paraan. Kailangan po natin ibang paraan para makapunta sa langit. Yun po yung bagong tipan. Yung bagong tipan po, anong sinasabi ng bagong tipan? Okay. Sumunod ka para maligtas? Hindi po. Yung bagong tipan po ay maniwala ka. Magsisika at maniwala sa Ebanghelyo. Yung gospel, Ebanghelyo, yun po yung bagong tipan. Maniwala ka sa Ebanghelyo. Ano po yung Ebanghelyo? Yung ginawa po ng Panginoong Jesucristo. Namatay po siya para sa ating mga kasalanan, at lahat ng ating kasalanan ay natubos na sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. Yun po yung Ebanghelyo, yun po yung bagong tipan. Kaya maniwala ka at maliligtas ka. Alin po ba mas gusto ninyo? Lumang tipan o bagong tipan? Bago, mas maganda bago. Gusto ninyo luma o bago? Bago. Kaya yung bagong tipan po, yun po yung Ebanghelyo, magandang balita tungkol kay Yesu Cristo. Kaya 39 books po ay Lumang Tipan and 27 books sa Biblia ay Bagong Tipan. Parang ganun po yung pagkakasunod, parang ganun din po yung mga structure ng Isaiah chapter, Isaiah, yung buong Isaiah. So from chapter 1 hanggang chapter 39, parang ito po ay mensahe ng Lumang Tipan. And from chapter 40 hanggang chapter 66, itong 27 chapters ay patungkol sa Bagong Tipan. Okay. Gospel. Kaya maraming mga ganun po yung mga basic structure sa Isaiah. Kaya mas madali po natin ma-memorize. Isaiah ay buong bilang ng chapter 66. And 39 chapter ay about repentance para maging handa po yung puso ng tao. And 27 chapters ay patungkol sa mga ebanghelyo. Kaya Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Ano po nasa Isaiah chapter 53? Alam po natin, di ba, sa tuwing Bible seminar, Isaiah chapter 53 verse 5 and 6. Pwede po natin tingnan.
Isaiah chapter 53, verse 5. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay pinupok dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. So, familiar po ito familiar po yung itong talata sa atin. Maraming mga gospel verses po ay galing po sa Isaiah. Kaya sa Bible seminar po, sa gospel session, maraming verses po ay galing kinukuha doon sa Book of Isaiah. Kaya Isaiah po ay tinatawag na book of gospel in the Old Testament. Nasa Old Testament po siya, pero yung maraming mga propesya patungkol kay Jesus, patungkol sa salvation ay nandun po sa Book of Isaiah. Ano pa po nasa Isaiah? Isaiah chapter 44, verse 22. Aking pinawi na parang ulab ang mga pagsuhay mo, ang inyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ito din po, magandang verse. Okay. Pinawi na. Pinawi ko na parang ulap ang mga pagsuhay mo. Yung kasalanan mo ay pinawi na. Yung kasalanan mo ay mga delete. Okay? So, nabura, pinturahan na, pinawi na, parang ulap. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinupos ko. Anong sabi dito? Tutubusin kita kung manumbalik ka sa akin? Ganun po ba sabi dito? Tutubusin kita o tinubos na kita? Tinubos. Ito po yung mahalaga. Tinubos na kita. Kailan po tayo tinubos? Nung dumanak po yung dugo ni Jesus Cristo. 2,000 taon na ang nakakalipas nung namatay si Jesus sa krus, dumanak na po yung kanyang banal na dugo. Kung walang pagtanak ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Hebrew chapter 9 verse 22, yun po yung paraan para mapatawad po yung ating kasalanan. Kailangan pagtanak ng dugo. Kaya dumanak na po yung dugo ng Panginoon. Doon po, tinubos tayo. Doon po. Hindi po sa pamagitan ng paghingi ng suri, hindi po sa pamagitan ng mabuting gawa, hindi po sa pamagitan ng mga pangungumpisan, kundi sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus Kristo. Tinubos na tayo, kaya sabi po dito, manumbalik ka sa akin. So, paano po tayo manumbalik? Sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nung naniwala po tayo sa Ebanghelyo, so doon po tayo bumalik na sa Panginoon. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 18. Pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkat na pula, ang mga ito magiging mapuputi ng parang niebe. Bagamat ito ay mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Ito din po magandang illustration. Yung kasalanan po natin ay mapula. Okay? So, madumi, ibig sabihin. Okay? Mapulang kasalanan, ibig sabihin, madaming madumi, masamang-masama. Yung kasalanan po natin ay naging balahibo ng tupa. Anong kulay ng balahibo ng tupa? Anong kulay? Puti.
Niebe, alam niyo po ba yung niebe? Niebe, snow. So, may snow dito? Wala. Paano nakita nyo niebe, snow? Sa ano lang, sa TV. Puti. Okay, puti. So, sa Korea po, meron po kaming winter season. Meron kaming 4 na season. Okay? Spring, summer, autumn, and winter season. Ngayon po ay papasok po sila sa summer season ngayon. Sa July, August yung pinakamainit sa Korea. July, August. Kaya doon po mayroon summer retreat. Kaya mag-umpisa na po sila summer retreat sa Korea. 7 batch po, 7 batch. Dito, 3 batch po, di ba? Pero sa Korea po, 7 batch po summer retreat. Tuwing batch po ay around 10,000 umaten. Kaya pag 7 batch, ilan po ba? Mga 70 plus po yung total umaten. So, and then pagpasok po sa September, August, yun po yung autumn season. And December, January, yun po yung winter season. December saka January. So snow, minus yung temperature ay minus. Kapag ma-snow, pagkagising sa umaga, yung buong mundo ay puti. Mga makapal na snow, pagkagising sa umaga, kapag makapal po yung snow, yung buong mundo ay puti. Kaya doon po kami naglaro, yung gumawa ng snowman, tapos yung bola ng snow, ito yung hagis, mata, tama, tinatamaan yung mata, umiiyak. And then kapag may slope po, so maganda, doon po magandang mga sliding, snow sliding. Yung plastic, isang pirasong plastic lang kailangan, mula sa taas, yung sliding, masaya. Kaya buong araw, nasa labas po kami sa winter season. Kaya puti, yung niebe, kapag matuyo na po, medyo madumi. Pero bago matuyo po yung snow, buong mundo ay puti, malinis. Kaya ito po yung mas malinaw po sa mga tao sa mga bansa may season of winter. Kahit basurahan, kapag may snow, anong kulay? So, snow, yung white. Kahit may tae ng aso, kapag may snow, anong kulay? Puti. Kaya takpan, lahat ng mga maduduming bagay sa mundo ay cover na, natakpan na ng snow. Yun po yung magandang illustration po ng kaligtasan. Yung madudumi ng kasalanan po natin, madumi, mapula-pula. Okay? Yung mga pasaway po natin, yung mga kalikuhan po natin, lahat po ng madudumi ng kasalanan ay tinakpan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Clear na. Kaya itong chapter 1 verse 18 din po yung magandang gospel verse. Ano pa po meron sa Isaiah chapter 7? May ilang talata po? Isaiah chapter 7 verse 14. Kaya ang Panginoong mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda, naritong isang birhen ang maglilihi, manganganak ng isang lalaki, ang kanyang tatawagin, ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ito po yung propesya patungkol kay Jesucristo. Si Jesus ay ipapanganak. So darating sa mundo ang anak ng Diyos. 700 years before po ito. Ito yung BC 700, yung sulat po ni Propeta Isaiah.
After 700 years, dumating po ito, Panginoon. Yung pangalan po ay Emmanuel. Ano po yung ibig sabihin, Emmanuel? Ano po dito pangalan, Emmanuel? So maraming pangalan, Emmanuel sa Philippines. Yung meaning ng Emmanuel ay, ang Diyos ay kasama. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay pumarito sa libutan. Ang Diyos ay naging tao. Siya po ay si Hesus Kristo. Para dalhin po tayo sa kaharian ng Diyos. Ang Diyos po ay naging tao, si Hesus Kristo, namatay siya at muli siyang binuhay sa mga patay upang dadalhin po tayo sa kanyang kaharian. Kaya yung 70 o 8 years na buhay po natin dito sa salibutan ay temporary lang stay dito. Hindi po ito permanent. Permanent po ito sa buhay natin. May silang po yung buhay dito, kaya wag po tayo masyadong umiiyak dito. Wag po tayo masyadong magpasaya dito sa salibutan. Kasi temporary lang po ito, napakaiksi lang po. Balik po tayo sa Isaiah chapter 40. Sa main text po natin ngayon, Isaiah chapter 40. Kaya ito, magbula verse, itong chapter 40 sa Isaiah, nakikita po natin maraming mga gospel verses. So ito po yung magandang umpisa sa pangalawang bahagi ng Isaiah. Verse 1. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng Panginoon. Magsalita kayo ng sa puso sa Israel. Sabihin niyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na, ang kanyang kasamaan ay pinatawad. Yung kanilang kasamaan ay pinatawad na. Yung kanilang pakikipaglaban ay tapos na. Ito po ay umpisa ng chapter 40. Sapagkat siya ay tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibagyong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ibagyong bahagi. So, anong ibig sabihin po? Ibagyong bahagi? Kung may utang ka, 1 million, so magkano daw binayaran? Ibagyong bahagi? Double po ito, double. Ibagyong bahagi po ay double. Kaya sa English Bible po, she has received from the Lord's hands double for all sins. Double. Kung may utang mga 1,000, binayaran 2,000. Sobra. Sobra ang bayad. Kasi kung kung may natitirang balance. So may problema pa tayo kung may natitirang balance. Kaya bakit double po yung binayaran ng Diyos? Para sigurado na. Okay? Para sigurado na. Okay? Alam po natin yung sakripisyo po ng Panginoon ay hindi lamang hanggang ngayon. Hindi lamang para sa hanggang ngayon, yung ating past sin, present sin, pati future sin. Okay. Yung kasalanan po natin hanggang ngayon, kasalanan po natin nangyari sa ating puso, pati yung kasalanan na mangyari sa future, sa darating na panahon, lahat po ng kasalanan po natin ay binayaran po ng Diyos. Binayaran po ng Panginoon. Kaya ibagyong bahagi
doble ay sobra para hindi po kulang sa pagbayad ng ating kasalanan. Parang may warranty po tayo, warranty. Yan, warranty. Pag bumili po kayo ng electric fan sa appliances, ano pong meron? Warranty. Mga ilang taon warranty? Mga 1 year, minsan mga 5 years. Kapag gusto mo pahaba yung warranty, may additional pay. So within warranty, kahit masira, may bayad? Walang bayad. Kaya may peace of mind. Kahit sira na, may peace of mind dahil walang bayad. Libre. Pero pag tapos na yung warranty, sira na, peace of mind? Ay, masakit yung ulo. Kasi kailangan babayaran pa. Yun po yung warranty. Yung ating kaligtasan po, salvation, mga ilang taon po yung warranty? 10 year lang warranty? Kung 10 years lang po yung warranty, within 10 years, may peace of mind. Pero pag tapos ng 10 years, takot. Baka impyerno ako. Kasi tapos na yung warranty. Yung warranty po sa ating kaligtasan ay eternal warranty. Eternal warranty. Hindi po mawala yung kaligtasan. Pag once na pumasok sa atin kapag once na natanggap po natin yung kaligtasan, hindi po siya mawala. Pag once na pumunta sa atin yung Holy Spirit, hindi po siya alis. Hindi po siya alis. So magkakasama po siya natin hanggang sa katapusan ng panahon, magpakailanman. Kaya ito po yung tunay na kaaliwan. Sabi dito, aliwin mo sila, aliwin. Okay? Aliwin. Ano po yung tunay na kaaliwan sa atin? Kapag may sakit po sa katawan, ano po yung magiging kaaliwan po sa kanila? Kapag may sakit sa katawan. Kung may gamot, kung gumaling sila sa sakit, kung may gamot, yun po yung magiging kaaliwan po sa kanila. Pero ano po yung magiging kaaliwan po sa atin? Ebanghelyo po ito, verse 2. Okay? Lahat ng kasalanan mo, kasamaan mo ay pinatawad na. Tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibagyong bahagi para sa lahat kasalanan. Ito po yung tunay na kaaliwan po sa atin. And then verse 3 po, 3 hanggang 5. Ang tinik ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Bawat libis ay matataas, bawat bundok at burol mabababa, ang mga bako-bako matutuwid, ang mga hindi pantay na dako ay mapapatak. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak, sama-samang makikita ng lahat ng laman sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So verse 3 hanggang 5, ano pong ibig sabihin po dito? Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon. Okay? So bago tumating po si Jesus, sino po yung mauna ipinanganak? So 6 months before, 6 months earlier, sino po yung ipinanganak? Si John the Baptist. Si John the Baptist. Okay? Isusulat ko po dito. John the Baptist and si Jesus Cristo. Si John the Baptist po ay 6 months earlier, maaga po siya ipinanganak, 6 na buwan, maaga. So, bakit po
bakit isinugo ng Diyos si John the Baptist muna? Ano po yung trabaho niya? Okay. So alam natin, yung trabaho po ni Jesus ay salvation. Salvation. Okay? Namatay po siya para sa ating kasalanan, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, ay naligtas na yung ating kasalanan. Naligtas po tayo. Ito po yung alam po natin. Yung tanong ko po sa inyo, anong trabaho ni John the Baptist? Okay. Para maging handa. Para maging handa po yung puso ng mga tao. Okay. Yung mensahe po ni John the Baptist po ay patungkol sa repentance. Ito po yung pinaka-trabaho po ni John the Baptist. Repentance, maksisi. Kung hindi po handa yung puso, hindi ito mangyayari. Bakit po maraming tao ay nakikinig po sila ng Ebanghelyo, Gospel, kapag may Bible seminar po tayo, maraming umaattend. Inibitahan po natin maraming tao, nakikinig po sila ng Ebanghelyo, Gospel, pero lahat po ba sila naligtas? So hindi. Marami o konti? Konti lang po naligtas. Ano po yung pinaka-reason? Bakit konti lang po sila naligtas? Dahil yung kanilang puso ay hindi pa handa. Hindi pa handa po yung kanilang puso doon sa kaligtasan. Matigas pa po yung kanilang puso. Maraming bato sa puso. Maraming tinik sa kanilang puso. Kaya sabi po doon sa talinghaga ng yung parable of the sower, yung talinghaga ng yung hasik, may 4 na lupa, di ba? May 4. Yung una, tabing daan. Pangalawa, batuhan. Pangatlo, tinikan. Pang-4, mabuting lupa. Yung bini ng Diyos ay, bini ng salita ay inihasik sa bawat lupa. Yung bini ng salita inihasik sa lahat ng lupa, pero doon sa tabing daan, batuhan, tinikan, ay hindi po magbubunga. Doon sa mabuting lupa lang, malambot po yung lupa, doon sa mabuting lupa, doon na lang lumalaki, sumisibol, and nagpubunga ng marami. Ligtas na ibig sabihin. Yung 3 lupa ay hindi po ligtas. Bakit? Hindi pa ready yung kanilang puso. Mas gusto pa nila mag-enjoy sa buhay. Gusto po nila maging masaya sa buhay sa mundo dito. Mas gusto po nila yung mga trabaho, mas pinipili po nila yung mga mabuting buhay dito, mahabang buhay dito. Kalusugan, mas pinipili po nila yung kalusugan ng katawan kaysa kalusugan ng espiritu. Mas pinipili po nila yung kayamanan sa buhay dito kaysa kayamanan sa pananampalataya. Mas pinili po nila yung mabuting buhay dito sa laman, sa salibutan, kaysa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya yung puso po nila ay hindi pa ready. Kaya isinugo ng Diyos si John the Baptist bago dumating si Jesus para maging handa po yung kanilang puso. Kaya ito po yung verse 3, 4, 5. Ito po yung mensahe po ni John the Baptist. Okay. Lucas chapter 3. Pumunta po tayo. Lucas chapter 3 verse 1. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio kay Cesar, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea. Tetrarka sa Galilea si Herodes, ang kanyang kapatid na si Felipe ang tetrarka sa lupain ng
Iturea at triconate. And si Lysanias ang tetrarca sa Abilinia. Sa panahon ng mga pinakapunong pare na sina Anas at Cephas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Verse 3, 3 and mula 3 hanggang 6 po, mula 3 hanggang 6 po, basahin po natin. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinang-aral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaya, ang tinik ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, bawat libis ay matatampakan, bawat bundok at burol ay papatagin, at ang likod ay tutuwirin, ang mga bako-bakong daan ay papantain. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Ito po yung galing sa Isaiah. Okay? Ito po yung mensahe po ni John the Baptist. Yung John the Baptist po ay nangaral po siya, bautismo ng pagsisisi. Repentance po yung pinaka-mensahe po ni John the Baptist. Repent. Repent and believe in the gospel. Yung gospel po ay about Jesus. Pero bago maniwala sa Ebanghelyo, para maniwala sa Ebanghelyo, ano po muna kailangan? Repentance. Kaya verse 4, bawal libis ay matatambakan. Libis, malalim. Tama po? Libis, tatambakan. Bawat bundok at burol, ano dapat mangyari? Papatagin. Baba. Okay? Yung likod ay tutuwirin. Yung mga bako-bakong daan ay papantain. Para maging handa. Yung mga libis, ano pong ibig sabihin, libis? Malalim ng libis. Ito po yung lungkot. Ito po yung hirap. Okay? Yung maraming libis po sa ating puso. Okay? Habang dumadaan po tayo sa maraming pagsubok sa buhay, ano po ang nangyari sa ating puso? Nasasaktan. Okay? Maraming sakit sa ating puso. Ito po yung libis. Libis ng lungkot, libis ng hirap. Kailangan, ano po? Kailangan matatambakan. Kailangan mapapantay. Kaya sa Bible seminar po natin, ano po yung mga procedure sa Bible seminar po? Bago dumating po tayo sa session 5, ano po yung unang natutunan po natin? Session 1, session 2, session 3, session 4. Ito po yung preparation para maging handa po yung ating puso sa pinaka-ebanghelyo. Kaya sa una, ano po yung nakikita po natin, natutunan po natin sa Bible seminar? Okay. So lahat ng tao ay napakahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Ipinanganak po tayo, hindi po basta-basta. Hindi po aksidente yung ating buhay. Hindi po tayo ipinanganak ng nakataon. Okay? Ipinanganak po tayo ayon po sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga po yung buhay ng isang tao. Napakahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Bago po tayo na-save, ano po yung dati po natin pagkakilala sa sarili? Okay?
Meron din pong tao na medyo mayabang, mataas po yung kanilang puso, bundok at burol po sila. Bundok at burol, mataas po yung kanilang puso, kailangan ibaba. Kailangan bababa. Meron din pong tao na maraming libis sa kanilang puso. Ano pong ibig sabihin? Okay. Hindi po nila alam kung gaano kahalaga yung kanilang buhay sa harapan ng Diyos. Okay. Akala po nila na ako ay isang hamak na tao, hindi ako pinapahalaga ng ibang tao, hinahamak nila ako, hindi ako mahalaga. Kaya minsan po, nakikita po natin, nakakalungkod na bagay, nagsusuicide po yung mga tao, nagpapakamatay po sila dahil sa itong libis sa kanilang puso. Lungkot. Depression. Depression. Sobrang stress. Kaya, tinatapos po nila yung kanilang buhay dahil po sa itong libis ng malalim. Sobrang lungkot o takot, sobrang takot. Ito yung libis ng luha. Kaya sa session 1, so session 2, session 3, habang nakikinig po tayo ng mga bandang unang session, nakikita po natin kung gaano kahalaga tayo. Okay? Meron po tayong espiritu. Yung espiritu po natin ay kawangis ng Diyos. Kahit yung ating katawan ay madaling masisira, kahit hindi po tayo, kahit hindi po ganong kaganda po yung ating mga buhay dito, pero yung ating spirito po ay napakahalaga. And buhay po natin dito sa lupa ay yung mga temporary lang. Temporaryong buhay lang dito para maging handa po tayo sa langit. Kaya yung mga libis po sa ating puso, bawal libis ay matatambakan. Matatambakan. Bawat bundok at burol ay papatagin. Yung mga matataas na puso, kailangan baba. Bakit mataas yung kanilang puso? Dahil hindi po nila kilala ang Diyos na lumikha sa mundong ito. Akala po nila matalino sila. Akala po nila na may kakayahan sila sa buhay. Marunong sila sa mga bagay-bagay. Mataas yung kanilang puso. Pero doon po sa harapan ng Diyos, yung kanilang matataas na puso ay bumababa. Ito rin po repentance. Kailangan pantay-pantay. Yung mga libis ay matatambakan. Yung mga matataas na bundok ay papatagin para pantay. Kaya dati po, di ba, maraming tanong po tayo sa buhay. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Okay? Yung buhay ng ibang tao ay parang maganda. Pero yung buhay ko, puro hirap, sakit, yung pagsubok. Minsan mayabang tayo, minsan sobrang lungkot tayo. Kailangan papatay. Ang liko ay tutuwirin. Liko, kalikuan. Okay. Maraming kalikuan po tayo. Tutuwirin ang mga bako-bakong daan ay papantain. And verse 6 po, verse 6, basahin po natin ito, 3, 2, 1. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. May konting difference doon sa original text to, Isaiah chapter 40, saka verse 6 po dito. Napansin po ba ninyo ano ang difference? Sa Isaiah chapter 40, ano ang makikita ng lahat ng laman? Kaluwalhatian. Sabi po doon, kaluwalhatian. Pero anong sabi dito? Ano ang makikita ng lahat ng laman? Kaligtasan. Pagliligtas. Ibig sabihin, kaligtasan, yung pagliligtas po, yun po yung magiging kaluwalhatian sa Diyos.
Yung kaligtasan po natin, yung salvation, yun po ang nagiging glory to God. Kaya ang Diyos po ay natutuwa sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Doon po masaya ang Diyos. Kapag ligtas na po isang naliligaw na kaluluwa, yun po yung nagiging kaluwalhatian sa Panginoon. So balik po tayo sa Isaiah chapter 40. Chapter 40. So verse 4. Verse 4. Bawat libis ay matataas. Bawat bundok at burol ay mabababa. Okay? Mga bako-bako matutuwid, yung mga hindi pantay na dako ay mapapata. Ito po yung repentance. Yung mga libis ay matataas. Okay? Yung mga nasa depression, yung mga nasa malalim na lungkot, yung mga hirap, matataas. Kaya yung tunay na kaligayahan at yung kaligayahan po sa buhay ay nanggagaling sa tamang pagkakilala sa Diyos. Kapag nakilala po natin ang tunay na Diyos, doon po tayo tumataas po yung ating puso. Okay? Ganong kahalaga pala ako ng Diyos. Mahalaga ako ng Diyos. Mahalaga ako sa harapan ng Diyos. Sa mata ng Diyos, mahalaga ako. Kahit hindi ako pinapahalaga ng tao, pero pinapahalaga na ako ng Diyos. Ito po ay sa Tagalog po ay pagpapahalaga sa sarili. Hindi po ito mayabang. Hindi po ito mayabang. Iba po ito sa mayabang puso. Yung pagpapahalaga sa sarili. Okay? Ito po yung tamang pagkakilala sa sarili. Mahalaga ako sa harapan ng Diyos. Kapag nalaman po natin kung gaano kahalaga ako sa harapan ng Diyos, nag-iingat po tayo sa ating buhay. Hindi po basta-basta umuupo sa mga maruduming lugar, hindi po basta-basta kinakain yung mga hindi magandang pagkain. Pag nakilala po natin yung ating sarili, kung gaano kahalaga ako sa harapan ng Diyos, doon po, nag-iingat po tayo sa ating lakas sa buhay. Nag-iingat. Dahil, alam na natin na royal tayo, royal family. Royal family ako. Hindi ako ordinaryong taon. Royal family ako. Yung anak ng Diyos ako. Nilikha ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Tagapagmana ako ng Diyos. Ito po yung pagpapahalaga sa sarili. Kailangan po natin po ito sa harapan ng Diyos. Kung hindi, malulungkot po ang Diyos. Kaya sa Bible po ay ano po yung mensahe sa Biblia? Ipinapaalam po ng Diyos sa ating lagi, minamahal kita, namatay si Jesus para sa inyo dahil minamahal kita,
ikaw ay mahalaga sa akin. Kung hindi po tayo mahalaga sa Diyos, hindi po namatay si Jesus sa krus. Bakit po namatay si Jesus sa krus? Dahil mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Ito po ay kailangan po natin. And bawat bundog at buro ay mabababa, humble, yung kailangan din po yung humble. Yung mga bako-bako matutuwid, yung mga sariling isip, sariling opinion, yung mga sariling katuwiran ay kailangan matutuwid. And verse 5, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayak. Sama-samang makikita ng lahat ng laman. So sa Lucas chapter 3, pagliligtas ng Panginoon ay makikita ng lahat ng laman. Dito po, kaluwalhatian ng Panginoon. Ito po ay kaligtasan po natin. Kaya napakahalaga po yung ating kaligtasan sa harapan ng Diyos. So verse 6 po, 6 hanggang 8 po, 6 hanggang 8. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ng isang tinik, ikaw ay dumaing. At sinabi ko, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, ang lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta. Kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Sabi ng Diyos dito, ikaw ay dumaing. Ikaw ay dumaing. Sinabi ko, ano ang aking idadaing? Yung dumadaing, ano po yung mga, kailan po ginagamit po natin yung salitang dumadaing? Okay? Gising ka anak, dumadaing po tayo doon? Gising ka anak, malilate ka sa school, dumadaing po tayo doon, yung mga nanay? Hindi tayo dumadaing doon, ay bahala ka. Kailan po tayo dumadaing? Okay? Kapag may urgent o emergency, kapag nasa hospital na yung anak mo, nasa operation room, humihingi tayo sa prayer sa mga kapatiran, dumadaing tayo, di ba? Dumadaing. Kapag mahalagang mensahe, sa ordinaryong usap, hindi po tayo dumadaing sa ordinaryong mga bagay. Pero kapag mahalagang bagay po ito, doon po tayo dumadaing. Ikaw ay dumaing ka, sabi ko, ano ang aking idadaing? Okay. Lahat ng laman ay damo, lahat niyang kagandaan ay parang bulaklak ng damo. Okay. Ito ay dahil ito yung napakahalagang mensahe po ito. Yung buhay ng tao ay ano daw? Damo lang, damo. Buhay ng tao ay parang damo lang. Ang lahat niyang kagandahan ay parang bulaklak ng parang. Dalawang parang bulaklak ng parang. Ano ba ito? Parang bulaklak ng, yung parang po ito ay ilang po, di ba? Ilang. Damo ay matutuyo, ang bulaklak ay nalalanta kapag ang hininga ng Panginoon ay humihipo doon, tunay na ang mga tao ay damo. Ito po yung tungkol sa buhay po natin. Yung buhay ng tao, laman ay damo. Ay malalanta. Yung bulaklak ng damo, bulaklak ng laman ay yung kagandahan ng laman ay bulaklak ng damo. So, hindi po siya tumatagal.
Itong verse 6 hanggang 8, saan po ito ginagamit sa bagong tipan? Ito po yung nakikita po natin sa unang Pedro chapter 1 verse 24. So pumunta po tayo sa unang Pedro. Unang Pedro chapter 4, chapter 1 po, unang Pedro chapter 1. Ito po, dito po sa unang Pedro, nakikita po natin yung sinabi po ni Apostol Pedro sa mga kapatiran na nasa matinding pagsubok at pag-uusig. Ito po yung mensahe po ni Apostol Pedro sa mga kapatiran na nasa matinding persecution, pag-uusig. Yung kanilang katawan ay nahirapan po ngayon. Dumadaan po sila sa matinding pagsubok ngayon. Kaya yung mensahe po ni Apostol Pedro sa kanila ay patungkol sa pag-asa. Kaya sinabi po niya, kahit dumadaan ka sa maraming pag-uusig, pagsubok sa buhay, sa laman, pero meron tayong pag-asa sa langit. Kaya magpalakas kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa sa langit. Yun po yung pinaka-mensahe po ni Apostol Pedro dito. Chapter 1, verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan. Muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Verse 4, basahin po natin. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Pansinin po natin yung salitang hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Sa mundong ito, meron po ba ganito? Meron po bang bagay na hindi nasisira? Lahat po ng bagay sa mundo dito may nasisira. Pag matagal na, nasisira. Yung retreat center sa Batangas po ay 2016 ay naitayo na. 2016. Ngayon, 2026, 10 years na po. 10 years na. Kaya maraming kalawang, mga butas-butas sa bubong. Lalo po yung mga usok ng acid, usok galing sa Taal Vulcan ay matindi matindi po siya sa mas mabilis po mabubulok yung mga baka. Kaya 10 years na po siya ngayon, kaya mga kahoy nabubulok, kahit yung mga bakal, may kalawang. So dito, kailangan po repaint, kailangan po yung mga ayusin, kailangan po yung maintenance. Yung sasakyan po, yung bagong sasakyan, walang problema, di ba? Hanggang ilang taon po, walang problema. May warranty, di ba? Mga 5 years warranty. Pero pag 10 years na, nasisira. Yung katawan po natin, So, nasisira ba yung ating katawan? Maraming sira. Sira sa tuhod,
Okay? Nung bata pa po, nung kabataan pa po ay malakas pa, tagpo na tagpo, walang problema. Pero habang tumatanda po, maraming sira. Yung mata, eh? Ah. Yung tenga, yung maraming unti-unti nasisira po yung ating katawan. May expire day. Okay? Sira. Hindi po ito permanent. Sabi sa Biblia, torta po ito, torta. Trapa lang ito, trapa. Pero may pag-asa po tayo sa langit, isang buhay na pag-asa, living hope, buhay na pag-asa. Living hope, hindi nasisira. Walang dungis. Okay? Hindi kumukupas. Yung bagong tapulin, maganda po yung kulay. Pero pag ilang taon na, yung tapulin, kumukupas. Hindi nakikita yung mga sulat. Kumukupas. Ganun din po tayo, kumukupas. Pero yung ating buhay na pag-asa ay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Verse 6 po, sa ganito kayo nagagalag, bagaman ngayon sa sandaling panahon, kailangan ninyo magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagaman ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesus Kristo. Sandaling panahon, maraming pagsubok. Habang nasa laman pa tayo, maraming pagsubok. Pero pagdating po sa second coming ng Panginoong Hesus Kristo, makikita po natin yung karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabi po dito, magtiis ka o magpalakas ka, magpalakas. Huwag mong makalimutan na meron tayong buhay na pag-asa. Verse 18 po, verse 18. 18:19, basahin po natin. 3, 2, 1. Nalalaman ninyo, kayo ay tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minanan ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng kordero na walang kapintasan at walang dungis. Meron pong bagay na nasisira. Yung pagtubos po, tinubos kayo mula sa inyong walang kabuluhang dating paraan ng pamumuhay, na galing sa inyong ninuno, tradisyon, practice. Tinubos na kayo mula doon, hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira. Hindi sa pamagitan ng mga bagay sa salibutan, kundi sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo na hindi nasisira. Yung banal na dugo ni Kristo ay hindi kumukupas, hindi nasisira, walang dungis. Kaya yung kaligtasan po natin, ay ganito po yung nangyari. Ganito pong dumating po sa atin yung kaligtasan. Verse 23. Ipinanganak na kayong muli hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Born again. Paano po tayo na born again? Sa pamamagitan ng dugo ni Hesus Kristo, sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, dito sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Hindi nasisira. Kaya napakahalaga po yun. Kaya doon sa Isaiah chapter 40, sabi po ng Diyos kay Isaiah, dumain ka.
Magsalita ka, sumigaw ka sa mga tao. Ipaalam mo sa mga tao na buhay ng tao ay parang damo lang, parang usok lang, nasisira, kumukupas, may dungis yung buhay ng laman, parang damo lang siya. Kahit bulaklak ay matutuyo, malalanta. Pero yung spirito, yung kaligtasan, yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nasisira, hindi kumukupas, walang dungis. Dumaing ka sa mga tao. Kaya verse 24, 25, 24-25, basahin po natin. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa iyo. Itong dalawang verse, saan po galing ito? Isaiah chapter 40. Okay? The verse 6 to 8. Ito po yung galing po sa Isaiah. Lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Okay? Nung pumunta po ako sa Philippines ay 2008. December po, pumunta po ako dito sa Philippines. Andito muna ako sa Cavite. 36 years ako noon. 36. Bata pa po noon. Pero ngayon, sa tingin niyo, bata pa? O parang matanda na? Maiksi lang po sa aking memory, hindi po matagal, hindi po malayo. Pero mga 17 years, okay? 17 years na po. 2008. Ngayon, 2026. Tama po ba? Mga 17 years dito. Parang maiksi lang po yung panahon. Maiksi. O mabilis. Mabilis yung takbo ng panahon. Kayong dalawa kong anak po ay mga 8 years, 6 years, o 5 years. 5 years and 7 years. Pero ngayon ay graduate na po sila sa high school, ay nag-aaral sa Korea, sa college. Malaki na. Dati maliit. Ang bilis po ng takbo ng panahon. Ganun din po yung mga kapatiran po dito nung nasa Cavite pa po ako, baby, mga ilang kabataan dito ay baby pa. Pero ngayon, yung adult group na sila ay nagsisilbi sa maraming ministry. Kaya nung kapag may retreat po tayo, summer retreat or new retreat, may advanced activity, preparation. Kaya dati po, yung mga Cavite Church kapatiran, yung mga kabataan pumunta para tumulong sa preparation. Nagulat po ako, ikaw ba ay John Vic? Baby pa noon. Pero malaki na, mga buhat-buhat, mabisbigat. Kaya nung nandito pa po ako, ay hindi ko po yon mga inaasahan. Ay, medyo makulit na bata dito. Hindi ko ganong pinapahalagaan yung mga bata dito. Pero nung nasa Tanawan ako, nakita ko po yung mga kabataan ng Cavite Church. Dating mga bata ngayon, malaki na, malaking tulong sa gawain ministry. Doon ko po naisip, yung mga bata sa Tanawan Church ngayon ay mahalaga pala. Yung mga makukulit na bata sa Tanawan Church ngayon, ay sabi ko, ay hindi pwede sawayin sila. Kailangan alagaan ng mabuti. No?
pag lumaki sila sa church, ay sila din po ay gagamitin po, magiging instrumento ng Panginoon, magiging tao ng Diyos po sila. Yun po yung mahalaga. Pero yung buhay sa labas, yung buhay po ng mga tao, hindi ligtas. Yung buhay ng damo sila, buhay ng damo. Hindi po nila alam na damo pala yung kanilang buhay. Yung bulaklak, sabi dito, kalawalatian nito, lahat ng kalawalatian ng laman, ano po ito? Kalawalatian ng laman. Mayaman. Okay? Kapag may pera, yun po yung mga gusto po nila. Kalawalatian po yan. Kapag mayaman, kapag matalino, o mataas yung position, magandang trabaho, magandang bahay, magandang kutse. Okay? Magandang business. Maginhawang buhay, yun po yung kalawalatian ng laman. Yun po yung hinahanap ng tao sa labas. Pero hindi po nila alam, yun po ang bulaklak ng damo na malalanta. Mawala po yun. Kayamanan, yung mga magagandang bagay sa salibutan ay mawala. Saglit lang po ito, saglit lang. Temporary lang. Santiago chapter 4. Santiago chapter 4. Verse 13. Hali kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganito o sa ganung bayan, kami ay mga lakal doon ng isang taon at kikita. Ganun may hindi ninyo nalalaman kung ano ang magagana bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos naglalaho. Sa halip ay dapat ninyong sabihin kung luluobin ng Panginoon kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o yun. So, ito din po ay tungkol sa buhay po natin. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw. Singaw, isang usok lang. Usok lang ka lang. Isang usok. Sandaling panahon lumilitaw, singaw, usok. Sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos, mawala, maglalaho. Ganun po yung buhay natin sa itong laman. Kaya wag po tayo masyadong umiiyak doon sa laman. Temporary lang po yan. May sakit, normal lang po yan, sakit. Yung mga pagsubok sa buhay, parang alon po yan sa dagat. Hindi po natin maiwasan po yung alon sa dagat. Yung bagyo. Di ba maraming bagyo dumadaan sa Philippines? Tama po ba? Nagpa-pray po ba kayo na sana walang bagyo dumating sa Philippines? Nagpa-pray po ba kayo na bagyo sana sa Japan na lang? O sa Korea na lang? Malulungkot po sila. Hindi po maiwasan yung bagyo, bagyo sa libutan. Nangyari mga lindol, yung pagsabog sa bulkan. Hindi po maiwasan, kaya hindi po ako nagpo-pray, sana Panginoon, hindi sumabog po yung bulkan. Dati nag-pray po ako, sana huwag sumabog yung bulkan. Pero, lagi dumadami po yung lindol. Ito po yung sign ng last days. Signs po ng last day. Pag nakita po natin ganitong mga signs ng last day, kailangan po natin magsikap sa evangelism. Dahil malapit na po yung katapusan. Pag malapit na po sa kamatayan, hindi maiwasan yung sakit sa katawan. Okay?
Kailangan natin tanggapin po yung mga nangyari sa buhay. Okay? Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay. Kung loloobin ng Diyos, mabubuhay, o gagawin ko ito, o yun. Ang mahalaga po ay kalooban ng Diyos. Hindi po yung ating sariling kagustuhan. Kalooban ng Diyos. Isang singaw. So, balik po tayo sa Isaiah chapter 40. Sumisigaw po yung manok. Bakit sumisigaw po sila ngayon? Hindi sa madaling araw? Parang nakikinig po sila sa sermon ngayon. Sabi nila, tama. Isaiah chapter 40, verse, isa pa po, sorry po. Unang Juan chapter 2, verse 15 hanggang 17 po. Unang Juan chapter 2, verse 15 hanggang 17 po. Huwag ninyong ibigin ang salibutan niyang mga bagay na nasa salibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umibig sa salibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sa salibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ang pagmamatas sa buhay, hindi mula sa Ama kundi sa salibutan. Ang salibutan ng mga pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. So, yung mga kapatiran po, pag-isipan po natin mabuti. Mag-isip po tayo ng mabuti. Kailangan po natin yung wisdom. Kailangan po natin karunungan. Ano po yung wisdom? Kailangan po natin malaman kung ano po ang mananatili magpakailanman. Kung ano ang nasisira, kung ano ang hindi nasisira. Kaya sa buhay po natin, lahat po ng mga bagay sa mundo ito ay nasisira. Nasisira. Akala po natin noon, yun lang sa buhay natin. Puro nasisira. Kumukupas. Pagkalipas ng panahon, masisira. Kumukupas. Yun po yung akala po natin dati. Pero nung nakilala po natin ang Biblia, doon po nalaman meron palang bagay na hindi nasisira, hindi kumukupas, walang dugis. Nalaman po natin yun. Kung ganun po, saan dapat mag-focus po tayo? Dapat mag-focus po tayo doon sa mga bagay na hindi nasisira. Yung buhay natin dito sa lupa ay damo lang. Mga maiksi lang po yung buhay dito sa lupa. Dalawang purpose. Bakit ipinanganak tayo sa mundo? Dalawang purpose. Yung una, kaligtasan. Yung unang purpose po ay natupad na po sa atin. Ligtas na po tayo. Unang purpose. Tapos na. Natupad na. Pero meron po tayong pangalawang purpose. Ano po yung pangalawang purpose? Yung kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Yung paglago sa ating pananampalataya, dapat lumago tayo sa ating pananampalataya, yun po yung konektado sa gantimpala sa langit at kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Yun po yung pangalawang purpose. Bakit tumitibok pa yung ating puso? Dahil meron po tayong mission na dapat matupa sa ating natitirang buhay.
Balik po tayo sa Isaiah chapter 40, verse 9. Verse 9 and 10. Umakyat ka sa mataas na bundok o Sayon, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo ang inyong tinik na may kalakasan. O Jerusalem, tagapagdala ng mabubuting balita. Itaas mo, huwag kang matakot. Sabihin mo sa mga lunsod ng Juda, tingnan ang inyong Diyos. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan at ang kanyang kamay ay mamumuno para sa kanya. Narito ang kanyang katimpala ay dala niya. Ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. So verse 9 po, ito po yung mission. Ano po yung mission? Umakyat ka sa mataas na bundok. Ano pong ibig sabihin? Umakyat ka sa mataas na bundok. Makiling. Umakyat tayo doon. Makiling sa Batangas. 1,000 meters. Medyo mataas na yon. Doon po tayo umakyat. Umakyat ka sa mataas na bundok. Yun po ba yung meaning dito? Hindi po. Umakyat ka sa mataas na bundok o tabing dagat upang iparating mo ang ebanghelyo sa kanila. Para sa mga taga-bundok, para sa mga nasa dagat, para sa mga tao nasa bundok, para sa mga tao nasa dagat, para sa mga tao nasa bukid, kailangan po tayo pumunta sa kanila. Yun po yung evangelism. Mission of evangelism. Umakyat ka sa mataas na bundok. So, pag-akyat sa mataas ng bundok, mahirap po ba ito? Madali? Mahirap. Pag-akyat sa bundok, mahirap. Kahit pantay, kahit bukid, pag malayong biyahe, mahirap. Pero pag nasa bundok na, mahirap umakyat. Kaya sa buong mundo, ngayon ito po yung nangyayari. Yung mga unang ligtas na Kristiyano ngayon, ay umaakyat po sila sa matataas na bundok. Pumupunta po sila sa malalayong lugar. Dinadala po nila ang magandang balita, mabuting balita. Gospel, ang dinadala po nila sa iba't ibang lugar. Huwag kang matakot. Itaas mo ang inyong voices. Sumigaw ka, dumaing ka. Meron po tayong message na dapat idaing. Meron po tayong message na dapat sigaw. Ano po yon? Repentance and gospel. Verse 10 po, verse 10. Narito ang Panginoong Diyos ay darating na may kapangyarihan. Ito po yung second coming of Jesus. May promise po tayo. Ang kanyang kamay mamumuno para sa kanya, narito, ang kanyang kantimpala ay dala niya, ang kanyang ganti ay nasa harapan niya. Ano daw dadalhin po ng Panginoon? Kantimpala. Ano pa po yung dadalhin niya? Ganti. Okay? Kantimpala, ito po yung maganda. Ito po yung dapat tanggapin po natin. Pero yung ganti, ito po yung parusa. Ito po yung pagsasaway. Ganti. So, alin po ba mas gusto po natin? Kantimpala o ganti? Kantimpala. O word. Keyword. Sabi niya, dadalhin ko yung aking kantimpala. Pati yung ganti ay nasa harapan ko. Ito po ay promise po ng Panginoon. Revelation chapter 21, Revelation chapter 22, verse 12. Revelation chapter 22, verse 12.
Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ako'y malapit na dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So, gantimpala at ganti ay dadalhin po ng Panginoon. Kaya kahit maraming pagsubok sa ating buhay Kristiyano, huwag po natin makalimutan yung biyaya ng Diyos, biyaya ng kaligtasan. So doon po tayo pwede magalak lagi doon sa kaligtasan. Kaya huwag po natin makalimutan yung biyaya ng Panginoon. Huwag po natin makalimutan yung ating mission, kung ano ang dapat gawin po natin. And then, yung pangako ng Diyos. Ano po ang dadalhin po ng Panginoon sa kanyang second coming. Kaya hanggang dito lang po, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa inyong pagbigay sa amin ng napakahalagang mensahe sa pamamagitan ng Isaiah chapter 40. Tulungan niyo po kami, hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang wag po natin makalimutan ang biyaya ng Panginoon, ang aming ministeryo na tinanggap po namin sa inyo, ang pangako ng Panginoon na darating babalik sa salibutan at dadalhin po sa amin ang gantimpala at kaluwalhatian. Gamitin niyo po ang lahat po ng mga kapatiran dito sa Cavite Church upang mas maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at maipahayag ang kaluwalhatian ng kaligtasan sa buong mundong ito. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Cristo. Amen.